Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation dyan sa may EDSA Corner, Quezon Avenue. Yung hindi gumagalaw, yung nasa left side ng inyong screen, yan yung hindi gumagalaw na sa mga oras na ito. Yan ay yung papuntang Quezon Memorial Circle, paliko ng EDSA at papuntang Fairview. So yung nakatigil na bahagi na yan sa service lane mismo, sa service road. Yan yung mga pakaliwa ng EDSA. May stoplight kasi dyan kaya hindi talaga gumagalaw ngayon. Medyo mabagal nga din lang yung papunta pailalim, yung papunta ng Quezon Memorial Circle. Mukhang may nasiraan pa yatang sasakyan doon. Kung makikita nga nyo yung pulang sasakyan. So talagang may konting traffic talaga dyan dahil ngayon ay rush hour. Samantalang nasa right side ng inyong screen, service road, pati na rin yung ilalim ng underpass. Yan yung papuntang Welcome Rotonda, papuntang Espanya, papuntang Quiapo. Wala naman magiging problema ang mga motorista. Maliban na lang kung kayo ay palapit na dun sa entrance ng Skyway kasi nagiging bottleneck ang area na iyon. April 28, simula na naman ng linggo. Lunes, diretsahan tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako po si Nina Corpus. Sa kalsada, sa komento at sa pulso ng bayan, kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations nationwide. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Mga sasakyan ng re-electionist mayor sa Camarines Norte, niratrat ng bala sa gitna ng kampanya. Lalaki sa viral video na namaril ng babaeng angkas ng motorsiklo sa Cebu, arestado. Nasawi sa pang-araro ng SUV sa Street Festival sa Canada, umakyat na sa 11. Suspect may problema umano sa pag-iisip. House Speaker Martin Romualdez, tinawag na cheap stunt ang mga kumalat na litrato ng pag-angkin ng China sa Sandy Cay na bahagi ng Pag-asa Islands. At Korean superstar Park Seo-joon muling bibisita sa bansa. Dalawang SUV ng alkalde ng Kapalonga, Camarines Norte ang pinagbabaril ng armadong grupo sa gitna ng house-to-house campaign. Mabilis na tumakas ang mga suspect habang ikinasa na ang malawakang investigasyon. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Bicol correspondent Jonathan Magistrado. Hindi po inaasahan ng mga tao dito sa Barangay Calabacan na magkakaroon ng ganitong putukan. Nabulabog ang house-to-house campaign ng kampo ni re-electionist Mayor Luz Recasio nang biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa Barangay Calabacan nitong linggo ng hapon. Pagtila ng putukan, tumambad sa mga residente ang mga tama ng bala sa mga gulong at hood ng dalawang SUV. Pagmamay-ari umano ng alkalde at anak niyang tumatakbo ring konsihal. Kwento ng mga residente, dumapa sila sa takot matapos marinig ang sunod-sunod na putok mula sa isang armadong lalaking nakabonet. Kala namin, libintador lang at di naman kami sanay sa gayon. Mga nakabunit. 7 basyo ng iba't ibang bala ang narecover sa lugar. Wala namang nasaktan sa insidente. Nakuhanan ng video ang pagtakas ng mga sospek sakay ng motorsiklo at SUV. Ayon kay Mayor Recasio, tukoy na nila ang ginamit na sasakyan. Isang SUV na may vanity plate na SMJ100 nakarehistro umano sa isang driving school sa San Juan City. Pero wala ako doon ng bariling kasi nag-house to house po kayo. Identify namin pati sa sasakyan, pati yung nagpaputok may identify. Ipinag-utos na ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon ang masusing investigasyon sa Camarines Norte Police Provincial Office. Go-offer ng security sa kanya na tuwing may lakad na mag-i-escort po yung PNP nang sagayon masiguro na safe siya. Mariing kinundi na ng kapartido ni Mayor Recasio sa Nationalist People's Coalition ang insidente at nanawagan ng mabilis na aksyon mula sa mga otoridad. Patuloy ang investigasyon habang naka-alerto na rin ang mga checkpoint sa Kapalonga at mga karatig bayan. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Naaresto na ang rider na suspect sa pamamaril sa isang babae sa Cebu. Ang insidente nag-viral matapos masapul sa video. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit.
Sa kuha ng dashcam video na ito nitong Abril 14, nasapol ang insidenteng ito sa kahabaan ng Cardinal Rosales Avenue sa Cebu Business Park. Ang babaeng angkas ng isang motorsiklo binaril ng malapitan ng tumabing rider matapos tumangging ibigay ang kanyang cellphone. Kinilala ang biktimang si Prince Ordaniesa, 24 anyos at isang empleyado. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas ang salarin. Pero nitong Sabado, nalambat ang suspect. Iprinisinta ng Cebu City Police Office ang suspect na si Russell Sapeda na nahuli matapos ang follow-up operation sa Barangay Mabolo sa Cebu City. Ayon sa suspect, isang alias Christopher ang nag-utos sa kanya na sundan ng babae. Matapos ang mahigit 2 linggo na pagsunod, inutusan siya nitong patayin ang babae sa halagang 20,000 piso. Kasundan nila ko sir. Kanya? Palit lang ang mission na mauna sir. Bato. Nga usay pabuhat. Silon pagtungan sir. At yun. Pusilon, at yun. Dagdag pa ng suspect, hindi niya personal na kilala ang biktima maging ang lalaking nag-utos sa kanya. Dahil sa mga isiniwalat ng suspect, paiigtingin pa ang investigasyon sa kaso at isa sa mga anggulo na tinitignan ngayon ay ang posibilidad na may kinalaman sa away trabaho ang krimen. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Umabot na sa 11 ang namatay matapos araruhin ng isang SUV ang mga dumalo sa Filipino Street Festival sa Vancouver, Canada. Narito ang report. Nauwi sa bangungot ang masaya sanang pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver, Canada. Sa gitna ng kasiyahan, dumating ang isang SUV at biglang inararo ang mga taong dumalo sa pagdiriwang. Makikita sa video ang mga nakabulagtang katawan na nagkalat sa kalye. Hawak na ngayon ng pulisya ang 30 anyos na suspect na si Kai G. Adam na nahuli sa mismong pinangyarihan ng insidente nitong Sabado ng gabi, oras sa Canada. Ayon kay Acting Vancouver Police Chief Steve Rai, hindi siya naniniwalang act of terrorism ang nangyari. Aniya, may history na ng pakikipag-ugnayan sa pulisya at mga profesional ang suspect dahil sa mental health issues. Nauna nang sinampahan ng 8 counts of second-degree murder ang suspect. Sabi ni Rai, ito na ang pinakamadilim na araw ng kasaysayan ng lungsod. Une menace active. Agad naman nagparating ng pakikiramay si Canadian Prime Minister Mark Carney sa Filipino community at sa lahat ng mga taga-Vancouver. Naka-half-mast naman ang mga watawat sa Canada sa lahat ng gusali ng lungsod sa Vancouver bilang pag-alala sa mga biktima ng karumal-dumal na insidente. Nagpaabot din ng pakikidalamhati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, hindi malilimutan ang mga buhay na nawala. Inatasan din niya ang konsulado sa Vancouver na tulungan ang mga biktima at makipag-ugnayan sa mga otoridad para matiyak na mabibigyan ng kinakailangang suporta ang Filipino community doon. Sinampahan ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque at businesswoman na si Cassandra Ong kaugnay ng operasyon ng umano'y scam farm sa Porac, Pampanga. Kasama silang kinasuhan ng 48 iba pa sa Angeles City Regional Trial Court, isang non-bailable offense ayon sa mga piskal. Ayon sa Department of Justice, kumilos umano si Roque para tulungan ang POGO operator na Lucky South 99 at pinagsususpetsahang kumita siya mula sa renewal ng kanilang gaming license. Kasama rin sa kasong ilang opisyal na naakusahan ng trafficking ng mga trabahador. Ngayong nakabinbin ang warrant of arrest, problema pa rin kung paano ipatutupad ito kay Roque na kasalukuyang nasa The Hague para sa kanyang asylum bid. Tinutugis ng pulisya ang Chinese na si Wen Ligong na suspect sa kidnapping. Naglaan na ng 5 milyong pisong pabuya para sa kanyang ikadarakip. Huling namataan sa Boracay nitong April 21 si Gong, nakilala rin sa mga alias na Wan Yanling at Kelly Tan. Arestado ang isang lalaki matapos magpanggap na hepe ng Land Transportation Office at mambiktima ng mga bus operator. Kinilala ang suspect na si Jeffrey Morong Mendoza
ng San Mateo Rizal na umano'y naningil ng tig 250,000 kapalit ng pagpapalaya ng mga kolorum na bus. Nahuli siya sa entrapment operation sa Cubao Terminal Complex kung saan nasamsam ang marked money at mga cellphone. Nahaharap si Mendoza sa kasong usurpation of authority at estafa kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Magandang balita para sa mga consumer. Inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sisimulan na ang 20 peso rice project sa mga kadiwa centers ngayong May 2. Mabibili ng 20 pesos per kilo ang dekalidad na bigas pero para muna sa mga indigent, senior citizens, solo parents at persons with disabilities. Bawat benepisyaryo ay maaaring bumili ng hanggang 30 kilo ng bigas bawat buwan. Ang inisyal na supply ay manggagaling sa buffer stock ng National Food Authority at ipapamahagi sa mga piling LGU na handang mag-subsidize ng programa. Layunin ng proyekto na mapagaan ang gastusin sa pagkain habang sinusuportahan din ang mga lokal na magsasaka. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang National Food Authority na simulan ang pagbiyahe ng libu-libong sako ng NFA rice mula Mindoro papunta sa mga lalawigan tulad ng Cebu, Negros, Samar at Leyte. Ito'y bilang paghahanda sa rollout ng 20 pesos per kilo rice program, isa sa mga pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong kampanya. Nakuha na rin ng Department of Agriculture ang exemption sa election ban para maituloy ang subsidized rice program. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, sapat ang buffer stock na mahigit 7 milyong sako ng bigas para suportahan ang programa sa mga lugar na kapos ang sariling ani. Ayun, finally, naging tutumig. Nakitahan nyo, yung 20 pesos na rice. No? I mean, marami pa rin na skeptical, di ba, sinasabi, baka naman during election lang yan, pero sinagot naman yan, di ba, nung tinanong natin na hindi naman, parang long-term naman yung programa. Makikitinan natin, kasi syempre, makikita mo naman sa mga darating na buwan kung tuloy-tuloy yan. Pero maganda at na-roll out na rin yan dahil kailangan na po yan ng ating mga kababayan. Pero let's make it clear, hindi po ito available for everyone. So kailangan po galing kayo sa sektor ng may specific, di ba? Yes. Kanina sa report mo kanina, yung indigent, senior citizen, pwede po dyan, solo parents at mga PWD. At may limit, di ba? Hanggang ano lang? 30 kilos? Bawat kada buwan. Kada buwan, di ba? So, yun. Well, sa bagay, tama din naman. Para hindi naman din maabuso. Baka naman may mag-hoard ng mga murang bigas, di ba? At ngayon kasama natin sa linya ng telepono si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro para ipaliwanag ang mga bagong polisiya at paano rin binabantayan ang programa sa bigas laban sa anomalya. Magandang hapon po, Yusek Claire. Yes, good afternoon, Nina. Good afternoon, Jack. Yusek Claire, unahin po natin yung mga may bago raw kayong mga patakaran sa pag-cover po ng media dyan sa Malacanang. Actually, gumawa ng guidelines ang PCO para sa accreditation na magiging miyembro ng MPC. Pero as of the moment, Nina, status quo muna dahil nagkakaroon pa ng negosasyon at kung ano man yung mga maaaring isuggest pa ng miyembro ng MPC, ay maaari na magbigay ng kanilang mga suggestions, ng kanilang position paper, up to Friday. So as of the moment, again, status quo muna tayo. Oo. So, Yusek, no, ang actually naintindihan ko na yung prerogative naman nila. Of course, ma-control kung sino yung mga papasok doon sa press. So, basically, ang ini-eliminate natin dito, Yusek, is yung mga house show. Kumbaga, yung mga hindi na pala accredited sa network na yon ay nagano. Ano ho ba yung naging natin, yung nag-udyok sa atin para sa magkaroon tayo ng policy po? Yes, unang-una kasi syempre sa pamumuno ni Secretary Jay, hindi niya pa alam yung ibang mga listahan kasi may mga accredited dito sa MPC. At napag-alaman na may isang miyembro na hindi na pala yata sa empleyado ng isang kumpanya o isang newspaper company.
At pero patuloy pa rin siyang nagsasabi or pumapasok as member ng MPC. So napag-alaman lang namin yon at yun po yung ating iniiwasan. So kung sino man po ang papasok dito at magiging miyembro, tandaan natin for security purposes din po at para po sa malayang pamamahayag, dapat malaman din natin kung sino ba talaga yung dapat lang na ma-accredit na maging miyembro ng MPC. Kumbaga, i-update nyo lang po no, yung mga listahan. miyembro kasi 'di ba baka hindi lang isa yan, ano, may iba pa diyan na kumbaga hindi na pala nagwo-work para sa isang media company. Oo. Paano kung independent po? Kumbaga, let's say kolumnista siya. Mga ganun. Siguro maaari pong pag-usapan pero siyempre po mas gusto po namin ay yung merong involved siya or employed siya sa isang media outlet para po kahit pa paano ay alam natin kung saan po yung pwedeng magkaroon ng liability. Opo. Ito, Yusek, no, bago tayo lumipat sa ibang, naalala ko lang. Naalala mo, partner Nina, di ba, Yusek, kung hindi ako nagkamali, nung dating administration, yung mga vloggers, pinapayagan. Dito ba sa bagong na to? Ngayon, currently ba, pinapayagan yung mga vloggers po sa loob? Or hindi? Parang hindi pa po napag-uusapan yan. Kung ano po yung ngayon, yung pa lang po ang allowed na pumasok. Kaya nga lang po ay re-reviewin po, re-revisahin po ng Secretary J po yan. Okay. So, malalaman natin, sabi nyo nga po sa mga susunod na araw, yung mga final, na mangyayari dyan po. Anyway, balikan po natin yung rice rollout. Magandang balita po na ipabenta na siya sa lahat ng Kadiwa centers. Paano po natin mababantayan na walang mangyayaring corruption, lalo na po sa mga bodegero raw at warehouse ng NFA? Kung meron pong ganyan magsasabi agad-agad, isumbong po nila agad dahil gagawan po ito agad ng aksyon. Hindi po pwede po na ito ay maging sanhi ng korupsyon dahil ang bigas po na ito ay talaga pong naisang Pangulo na makarating po sa talagang dapat na makarating. So kung ano man po, kung meron man po silang namo-monitor na ito'y nagagamit sa hindi maganda, ipagbigay alam lamang po sa amin at sa concerned agencies para po ito ay masawata at maidemanda ang dapat maidemanda. Yusek Claire, although nakita ko, ano yung mga hakbang na gagawin natin para siguraduhin yung makikinabang lang talaga, yung magbe-benefit dito sa program na ito? Although nakita ko naman na meron nga yung may mga specific na receipt, makakabili muna, tsaka 30 kilos lang per month. Pero yun nga, ano yung mga safety safeguards natin na i-implement para lang talagang hindi maabuso itong programa na ito? Actually, Jack, ganito itong mga miyembro, yung sa vulnerable sectors, yan na rin po yung kinabang ngayon sa Kadiwa, yung P29, yung ibinibigay po sa kanila na bigas na 29 pesos. So, same people pa rin po ang makakapag-avail as of the moment. At kaya po, alam naman po sa Kadiwa Centers kung paano ba ito ipa-distribute or ibebenta. Dahil yan na rin po yung mga taong nakikinabang po ngayon sa P29. Ang gagawin lamang po ngayon ay P20 because ibebenta nga po ng 20 pesos kada kilo. Alright, maraming salamat po, Yusek Claire Castro, sa inyong paglilinaw at oras para sa ating mga kababayan. Salamat po. Thanks, Nina. Thanks, Jack. Tuluyan na raw inagaw ng China ang Sandy Cay, isang isla na malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Kat Kahuko. Ibinalita ng state-run media ng China na kontrolado na raw ng Chinese Coast Guard o CCG ang Taishan Reef na tinatawag ding Sandy Cay nitong kalagitnaan ng Abril. Ayon sa report ng CCTV, nagsagawa ng inspeksyon ang CCG sa lugar dahil sa umano'y iligal na aktibidad ng Pilipinas sa isla. Sa isa sa mga kuhang larawan, makikita ang 4 na tao na may hawak na bandila ng China. Tandaan nila ito ay pagmamay-ari ng China ang nasabing isla, pero itinanggi ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng China na naokupan na nila ang Sandy Cay. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, walang senyales na permanente ng inokupahan ng istruktura ng CCG ang Sandy Cay.
dahil umalis din sila pagkatapos kunan ng litrato at video ang lugar. Malapit ang Sandy Cay sa Pag-asa Island kung saan may military facility ang Pilipinas. Bukod sa pag-angkin ng nasabing isla, naispatan naman ng mga barko ng CCG malapit sa lugar kung saan isinasagawa ang balikatan military exercise ng Pilipinas at Amerika. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Maring kinundina ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang ginawang inspeksyon at paglalagay ng bandila ng China sa Sandy Cay na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Speaker Romualdez, tawagin man itong inspeksyon ng China, ito raw ay isang cheap stunt o desperadong hakbang para palakasin ang kanilang walang basehan na pag-aangkin sa Sandy Cay. Iginiit ni Speaker na ang Sandy Cay ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at kinilala na ito ng 2016 Arbitral Award. Bilang tugon, nagsagawa ng Interagency Maritime Operation ng Philippine Navy, Coast Guard at PNP Maritime Group noong April 27 para ipakita ang tuloy-tuloy na pagprotekta ng bansa sa sariling teritoryo. Nanawagan si Romualdez sa China na tigilan na ang mga reckless provocations at igalang ang batas ng karagatan ayon sa pandaigdigang pamantayan. Pag-aari natin ang West Philippine Sea, pero ngayon, mas umiinit ang tensyon matapos ang bagong pag-aangkin ng China sa isa sa ating mga isla. Kaya tanong namin sa inyo mga kaarangkada, ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng gobyerno sa issue ng pag-angkin ng China sa ating teritoryo? Pakinggan natin ang kanilang masasabi. Solusyonan po ang kakulangan sa representasyon sa issue na ito para po protektahan yung ating mga area of responsibility. Patibayin po yung alliance po sa iba't ibang countries po. Dagdagan po ng enforcement yung area but not to start a war para po isolidify po yung karapatan po natin sa area na yon. Siguro po dagdagan na lang po yung pondo ng Pilipinas po sa West Philippine Sea. Resist and add personals na gagawa ng action para hindi tayo mabuli ng China. Palakasin natin yung security natin kasi baka inisip ng China na madali lang tayo sukupin, ganun. Sa tingin ko po kailangan palaganapin pa ng gobyerno natin yung awareness sa intel and pagiging vigilant po para yung mga gagawin ng China na hakbang mas maging prepared po yung gobyerno natin. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at dumarami ang mga issue sa seguridad at teritoryo, mas mahalaga ngayon ang pag-unawa sa tamang hakbang ng Pilipinas sa gitna ng umiinit na sitwasyon. Kasama natin ngayon sa linya ng telepono si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor ng Department of Political Science and Development Studies sa De La Salle University. Magandang hapon po, Dr. Ona. Ay, magandang hapon, Nina. Magandang hapon, Jack. Maraming salamat sa inyong imbitasyon. Okay, Prof, paano po natin tinitingnan itong pinakahuling kilos ng China dyan po sa Sandy Cay? Nako, Nina, no? At Jack, ito na naman sila, di ba? Walang kasawa-sawa, di ba? Pero kung titingnan mo, talagang Nina, tulad nga nung mga naon natin pinag-usapan, ito ay part ng isang pangmatagalang kampanya, no? Isang strategic campaign na ginagawa ng China para makuha talaga nila, makubkob nila yung ating mga maritime zones at mapagtibay ang kanilang 9-dash line or 10-dash line, depende sa mood nila kung anong gustong itawag nila. Dito sa particular na nangyari sa Sandy Cay, ito ay ito ay isang tactic, no? Tinatawag na salami slicing tactic. Yung pahuli-huli, paunti-unti nilang kinukuha yung mga maliliit na isla, maliliit na bahura, para in the end, in the long run, makuha nila yung maliliit na yan, malaki na yung makukuha nila after a certain period. Sir Ona, para lang siguro sa kabatiran ng mga manonood, itong Sandy Cay, nasan exact na area? Ano to? Basically, parang sandbar ba ito na eventually nawawala pag or talagang, ano ba siya talaga? Yes, so malapit siya dito sa Pag-asa Island at medyo may kalapitan din siya dito sa ating Subi Reef, na alam niyo naman, ginawa ng isang military outpost ng China. Ito ay isang fully operating military base. Kaya very significant ito, Jack, itong pag-angkin sa Sandy Cay kasi nga
kumbaga ini-extend nito yung kanilang territorial claims. Kaya mahalaga, Jack at Nina, na mabantayan talaga natin to. Nakita niyo naman yung ginawa ng ating military at ng Coast Guard. Sinagot nila yung pagpapakita ng soberanya ng China sa pagpunta doon, doon sa Sandy Cay. At kung inyo ring matatandaan, Nina and Jack, ito rin yung same Sandy Cay na nandun yung ating mga scientists last year at hinaras ng PLA Navy, yung hinaras sila through their helicopters. Talagang maigting ang kampanya nila para makuha ang lugar na ito. So, ito pong nangyari, para lang maliwanagan yung ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. So, kumbaga nagpa-picture taking lang itong China kasama ang kanilang flag. And then kahapon ba, if I'm not mistaken, nagpunta rin po ang ating Coast Guard at nag-picture taking din po doon, So, kumbaga, wala naman pong nandun na flag, whether Philippines or China. Tama Nina, yung picture taking na yan. Pero hindi yan hindi yan maliit na bagay lamang, Kasi yung mga picture taking na yan, may audience na may audience para sa isang audience yung pagpapakita nila ng ganyang mga litrato, So yung pagpapakita ng litrato ng China, for example, yung kanilang flag na nandyan sa Sandy Cay, ito yung pagpapakita ng kanilang pag-aangkin ng kanilang soberanya over that part of the West Philippine Sea. So mahalaga na sagutin natin to, na ipakita natin na hindi natin tinatanggap yung ganong klaseng mga claims na nanggagaling sa China. Kaya makikita ninyo ang naging response ng ating gobyerno. So ngayon walang ngayong tao doon? Paano ba yan? Kasi una, nandun yung China, kahapon tayo. Ngayon, sino kayang nandun? Yun nga yung tanong, paano natin masusustida yung presence natin doon? Kasi kung makikita mo, talagang sandbar lang ito, At hindi naman talaga ito livable, Hindi naman pwedeng tumira yung tao doon. At ito'y, I believe, na submerge, kapag high tide, Pero again, very significant ito, Dahil nga, alam mo naman yung China, kaya nga salami slicing, Yung konting oportunidad lang na makita nila na meron palang sandbar dito, At ito'y malapit sa Pag-asa Island, Nakikita nila ito na isang opportunity para i-extend yung kanilang territorial claims. So kailangan bantayan talaga natin to. Hindi man tayo makapaglagay ng tao doon, tayo, yung consistent na patrolling and monitoring doon sa area. Pero yun nga, masasabi niyo ba, paano natin mababalanse yung pagprotekta sa ating sovereignty nang hindi natin pinapalala yung sitwasyon doon sa rehiyon? Well, unang-una, Jack, hindi tayo nagpapalala ng sitwasyon. Yan yung palaging maririnig mo doon sa naratibo ng kabilang panig, na ang Pilipinas ang belligerent actor, Sa totoo lang, hindi naman tayo halos mawala na nga tayo ng mga barko dahil sa mga raming incidents, na ginagawa sa atin ng China noong nakaraang taon, Ang ginagawa natin dito is merely to show our resolve, Pinapakita natin na atin yan ay ibinigay sa atin ng isang arbitral ruling, ni-recognize ang ating mga karapatan dyan, at pinapakita natin yung ating resolve na maski maliit tayong bansa, maski limited ang ating kapasidad, ang ating mga barko, ang ating mga eroplano, pinapakita natin na kaya nating ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Prof, ano pong mga sa tingin maaaring mga pwedeng praktikal na hakbang na pwedeng gawin ng gobyerno ngayon, lalo na para maipakita sa mga Pilipino na hindi po tayo basta-basta nagpapaapi? Magandang tanong yan, Ninya. Maliban doon sa nabanggit ko na paigtingin pa yung ating presence sa ating mga teritoryo, marami pa tayong magagawa, Yung continuous pagmo-modernize ng ating Coast Guard, ng ating Navy, ating Armed Forces, isa yan, Kailangan din natin pagtibayin pa yung ating information campaign, yung Transparency Initiative, Kasi yung current Transparency Initiative natin, although very successful siya, kailangan mag-isip tayo ng mga bagong mga naratibo, Kasi yung narrative ng China, napakalakas yan, global ang kanilang operation, Kailangan mas maging consistent at mas maging strategic yung ating kampanya din,
Isa pang maaaring gawin ng Pilipinas dyan dahil nga meron tayong claim na merong environmental damages na nangyayari sa kanilang mga reclamation o yung mga pagpa-file ng kaso. Ito yung ayaw ng China. Yung you bring them to court. Ayaw nila yan kasi napapahiya sila dyan at nabubunyag yung kanilang mga kabuktutan dyan sa West Philippine Sea. At siguro panghuli na lang, Nina and Jack, yung ito ay lingid sa kaalaman ng marami, akala kasi ng marami, ito ay isang security issue. Ito ay isang issue na pang-eleksyon. Tingnan natin yung ating mga kandidato, tingnan natin kung sino itong mga politikong ito na nagsasabi na Pilipinas ang may kasalanan ng karamihan ng mga nangyayari sa West Philippine Sea, na nagwawalang kibot dun sa pagpuputol ng daliri at pagbabangga sa ating mga barko ng ating Coast Guard. Sino itong mga politikong to? Na tila bang pro-China, pro-Beijing, at siguro naman tingnan natin kung worth it ba ng inyong mga boto itong mga politikong to. Okay. Sige po. Nako sir, maraming salamat po sa inyong malinaw na paliwanag at pagbigay ng oras dito sa amin. Maraming salamat po, Dr. Sherwin Ona. Salamat Jack, salamat Nina. Magandang hapon sa inyo. Sa aming pagbabalik, Bulkang Bulusan, pumutok. 53 volcanic earthquakes na itala bago ang pagputok ng bulkan. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Political advertisement is paid. Tandang health cards na may pangalan ni Laguna Governor Ramil Hernandez sa Cabuyao City. Isang babae ang inaresto sa pamamagitan ng citizen's arrest sa barangay Niugan matapos mahulihan ng 256 health cards na pinaniniwala ang ginagamit umano para sa vote buying. Ayon kay Cabuyao City COMELEC Officer Attorney Ralph Gire Bartolome, bagamat walang naaktuhang bentahan ng boto, kinumpiska na ang mga health cards bilang posibleng ebidensya. Samantala, iniimbestigahan pa rin ng COMELEC ang hiwalay na insidente sa Calamba City kung saan higit 500 katao ang dinala umano sa isang warehouse para sa isang orientation ng campaign watchers, bagay na kinwestiyon din ng mga election officers. Kaarangkada, isang misa ng pag-alala at taos-pusong pasasalamat ang idinao sa Tacloban City nitong Sabado. Isang dekada matapos ang bagyong Yolanda, muling ginunita ang pagbisita ng Santo Papa, ang leader na dumamay sa ating pinakamadilim na oras. Narito ang report ni Angela Babad. Sa gitna ng unos noong 2015, isang figura ang nagbigay liwanag sa madilim na panahon ng Eastern Visayas. Si Pope Francis, basang-basa sa ulan, ngunit hindi natinag sa dasal ng bayan. Noong Sabado, isang misa ang idinaos sa tarmac ng New Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban, ang mismong lugar kung saan una siyang nag-alay ng pag-asa para sa mga waray noon. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga opisyal ng gobyerno at mga mamamayan ng Eastern Visayas ang banal na paggunita. Pangunahing nagdiwang ng misa si Monsignor Ramon Stephen Aguilos kasama ang mga pari ng Archdiocese of Palo. Bago ang misa, ipinamalas ang mga larawan at video ng makasaysayang pagdalaw ng Santo Papa, sinabayan ng awitin ng I Love Tacloban Singers. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pagpunta ni Pope Francis noong kasagsagan ng Yolanda ay hindi lamang nagbigay ng pag-asa, kundi ng lakas, pagmamahal at pananampalataya sa mga nawalan. Bilang pagkilala, sinabi rin ni Speaker Romualdez na ang simpleng dilaw na kapote na suot ng Santo Papa noon ay naging simbolo ng pananampalataya at pag-asa ng mga waray noon. Ang misa ay hindi lamang alay ng pagdadalamhati, kundi isang panata ng pasasalamat sa isang lider na hindi lumayo sa gitna ng pagsubok. Bagkus ay tumindig kasama ang mga nagdurusa. Mga lider ng simbahan, mga lokal na opisyal, survivors ng Yolanda, at mga residente ng Eastern Visayas ang nagtipon upang magbigay-pugay. Sa paggunita ng Eastern Visayas, buhay pa rin ang mensaheng iniwan ng Santo Papa. Ang pagmamalasakit, paglingap at pananalig sa gitna ng bagyo. Isang simpleng dasal, isang taos-pusong damunga salamat, Pope Francis. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Handog ng isang patisserie chef ang tinawag niyang
Lolo Kiko cookies bilang pag-alaala sa yumaong si Pope Francis. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Isang patisserie chef ang naghandog ng munting alay na puno ng pagmamahal para kay Pope Francis. Likha ni Fatima S. Guerra Garcia ang Lolo Kiko cookies, mga shortbread cookies na pinalamutian ng fondant at mga edible prints ng mga larawan ng Santo Papa na Lolo Kiko kung tawagin ng mga Pilipino. Para kay Chef Fatima, ang cookies na ito ay hindi lamang panghimagas, kundi isang special na tribute sa lider ng simbahan na nag-iwan ng malalim na inspirasyon sa kanyang buhay, lalo na nang bumisita siya sa Pilipinas. This is my tribute to him kasi sobrang ina-idolize ko siya. Very humble kasi siya, lalo na sa mga less fortunate people. Sa bawat sangkap ng Lolo Kiko cookies, may kasamang dasal at kwento. Simple ang paggawa. Inihahanda ang sugar cookie base, minumolde at pinapaganda gamit ang fondant at edible prints ng Santo Papa. Gusto ko kasing ma-inspire din yung ibang tao, lalo na ngayon na namatay na si Pope Francis. No? Gusto ko na ma-remember natin siya. Para kay Chef Fatima, ang Lolo Kiko cookies ay simbolo ng kabutihan at malasakit ni Pope Francis na mananatili sa puso ng bawat isa kahit wala na siya. Simple man ang cookies, puno ito ng kahulugan at pagmamahal. Grace Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Pumutok ang Bulkang Bulusan kaninang alas 4:36 ng madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ng 24 oras ang phreatic eruption ng bulkan. Umabot sa 53 ang naitalang volcanic earthquakes bago ang pagputok. Tumagal naman ng 15 minuto ang dagungdong nito. Nakataas ngayon ang alert level 1 sa Bulkang Bulusan. Nagdulot ng pagbaha at landslide ang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Davao Occidental nitong weekend. Bumigay ang bahagi ng tulay sa Sitio Lawayon sa bayan ng Jose Abad Santos. Hindi madaanan ng four-wheeled vehicles ang nasabing tulay habang patuloy ang clearing operations sa lugar. Hindi rin madaanan ng mga sasakyan ang bahagi ng Barangay Mangili at Barangay Buguis. Sa karatig bayan ng Don Marcelino, apektado rin ng landslide ang kalsada at tulay sa Barangay Kiobog. Pinag-iingat ang mga motorista sa pagbiyahe bunsod ng mga nagkalat na debris. Apektado ng Intertropical Convergence Zone ang lalawigan at maaari ring magdala ng pag-ulan ang low pressure area na nabuo ngayon sa silangang bahagi ng Davao Region. Patay ang driver at minor de edad na pasahero nito nang banggain ng isang pickup truck ang kanilang sinasakyang tricycle sa Davao City. Duguan at tumilapon sa gilid ng kalsada ang mga sakay ng tricycle sa aksidenteng nangyari sa Barangay Suwawan sa Marilog District, Davao City, linggo ng hapon. Sugatan ng 5 pasahero na agad isinugod sa ospital. Batay sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng 2 sasakyan ang Davao Bukidnon Highway pero pagdating sa pakurbang bahagi ng Sitio Lanitum, nawalan ng kontrol sa kanyang sasakyan ang driver ng pickup truck. Kaya napadpad sa opposite lane ang pickup at bumangga sa kasalubong na tricycle. Inanunsyo ng band na Maroon 5 ang collab nila kasama ang Blackpink member na si Lisa para sa new single nilang Priceless. Ang announcement ay sinabayan ng isang Instagram post ng behind-the-scenes clip ng lead singer ng banda na si Adam Levine with Lisa. Early April, sinabi ni Adam na maglalabas ang grupo ng mga bagong kanta ngayong taon. Bukod sa new single, nakatakda ring magkaroon ng tour at new album ang grupo. Sa aming pagbabalik, Senator Bongo at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo nangunguna pa rin sa survey ng mga kumakandidatong senador. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nangunguna sa pinakahuling tugon sa masa pre-election survey ng Okta Research para sa 2025 senatorial race, sina Senator Bongo at Congressman Erwin Tulfo. Batay sa survey na isinagawa mula April 10 hanggang 16,
Kapwa sila ang top choices ng mga botante kung idaraos ang halalan ngayon. Patuloy namang nangingibabaw ang mga kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa listahan. Ayon sa independent at non-partisan poll na ito, ipinapakita ng survey na malakas pa rin ang recall at suporta para sa mga kandidatong may solidong koneksyon sa masa. Trabaho, edukasyon at kalusugan. Yan ang laging laman ng mga plataporma ng kandidato. Pero kayo, mga kaarangkada, kung kayo ang tatanungin, anong ibang issue pa ang dapat tutukan ng mga tumatakbo? Usapang real talk to at mas okay kung galing sa'yo kasi ikaw ang botante. Yung ekonomiya po ng bansa natin. Nagsaksayan naman po natin yung labis na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Saramdam po natin siya dun sa pagtaas ng dollar laban sa peso po. Yung agrikultura, totoo kasi nakakaawa ang mga magsasaka. Hindi na kokontrol ng gobyerno ang mga presyo ng bilihin. Yung mga parte ng LGBTQIA+ community. Kasi nga po sila po yung talagang bumoboses sa masa. Sila po yung nagsasabi ng mga issues natin. Yung sa peace and order. Kasi ngayon parang hindi na safe. Pagkain at agrikultura, lalo na po ngayon. Kapag direct bumibili po sa magsasaka, 20 pesos na isang kilo. Pero pagdating na po sa mga tindahan, 56 per kilo na po. Sobrang taas po ng presyo. Pasok sa top 8 ng pinakahuling SWS survey ang Tingog Party List. Sa survey na isinagawa mula April 11 hanggang 15, nakakuha ng 3.02% na suporta ang Tingog, sapat para makakuha ng isang upuan sa Kongreso. Ayon sa mga political analyst, ang malalim na koneksyon ng Tingog sa mga lokal na komunidad at matibay na suporta mula sa Eastern Visayas ang nagtulak sa kanilang pag-angat. Kasama rin sa nanguna ang 4-piece party list, Duterte Youth, Asenso Pinoy, ACT-CIS, FPJ Panday Bayanihan, Senior Citizens at Ako Bicol. Sa panahon ngayon na kaliwat kanan ang fake news, lumalabas na hindi lang ratings ang naaapektuhan, pati tiwala ng publiko. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studios si Tingog Party List Congressman Jude Asidre para kwentuhan tayo kung gaano kalaki ang epekto nito sa liderato ng bansa. Magandang gabi po, Congressman Jude, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi Ninya, magandang Baby Jack. Thank you for having me here. Finally in person. Kaya nga, lagi hindi lang na Zoom at hindi through phoner. Salamat, sir. Welcome po. And finally, may mas matangkad sa'yo. Yes, first time, tinitingala akong iba. 6'2", 6'1", grabe. Yes. So ako, 5'10". Okay, Congressman, sa inyong tingin, gaano kalaki ang naging epekto ng fake news sa pagbaba ng ratings ni Pangulong Marcos at Speaker Romualdez? Well, mahirap sabihing isukat kung gaano ka ang impact. Mahirap po natin masabi na malaki o hindi. But what we see clearly is there is an intentful attempt to really undermine or deliberately pababain ang ratings, ang kumpiyansa ng ating publiko sa ating mga leader, lalong-lalo hindi naaayon sa kanilang agenda o kung ano man. So nakikita natin na talagang hindi to inosenteng pamamaraan. Nakikita natin yung pattern at syempre nakikita din natin yung epekto. Congressman, kaya nyo, di ba, kaya tayo may TRICOM hearing, no? Nakita nyo kasi kung gaano nakalaki talaga yung problema sa fake news dito sa bansa. Through social media, ano yung mga key takeaways nyo po? Well, first, kailangan natin i-clarify din ano talaga ang intent ng social media. It's good to really define the boundaries and the framework kasi aminin naman natin, this is a totally different phenomenon. This is a new phenomenon, yung social media. Dati kasi ang information, sabihin na lang natin, passive siya kasi kailangan ka manood ng TV, kailangan mong buklatin yung newspaper. Ngayon, nasa telepono. Accessible. Nasa bulsa mo mismo. Kung yun naman ay hindi sakto, hindi naman tama o di kaya kasinungalingan ang sinishare sa social media, di nakaka-apekto talaga yun sa pag-iisip at pananaw ng ating mga kababayan. Especially when there is no accountability involved. There is no responsibility to take into consideration.
yung nagkakaroon ng mas malaking problema. At nakikita natin yan sa mga pangyayari sa atin yan. Okay, Congressman, sa panahon ngayon ng social media, no, paano po ninyo planong labanan yung pagkalat ng maling impormasyon, lalong-lalo na po sa mga rural areas? Well, una, kailangan talaga natin paigtingin yung pamamaraan ng ating pamahalaan na ipaabot yung tamang impormasyon. Importante po yun. Pangalawa, to put the right safeguards din. Especially itong mga fact-checking sites para malaman natin. Alam ko ang Kongreso, kahit yung House of Representatives, gumawa na rin kami ng fact-checking sites. Kasi sa dami ho ng mga fake news na lumalabas, parang panahon na para kami mismo sa institution, talagang itama kung ano yung tama, ano yung truthful. Especially kung ito na yung nakaka-apekto sa integridad ng institution. Malaking bagay po yun kasi kahit nga sabihin natin na kaming mga politiko ay subject naman kami to public criticism, nonetheless, it comes with the responsibility of ensuring na ang ating mga institusyon ng gobyerno, like for example, pwede kasing papalit-palit naman ang presidente, nag-iiba naman ang mga congressman, pero nananatili nandiyan ang Malacanang, nananatili nandiyan ang Kongreso. At bilang Pilipino, ang pananaw ko po, tungkulin po natin na ensure na ang mga institusyon ng ating Estado, kasi tayo din yun bansa din natin to, naproprotektahan. Yun nga. Sir, dun sa ginawa TRICOM nga na hearing, kumbaga nakita nyo, kasi sabi ko kami ni Nina, nung sa ibang network pa kami, may sarili kami ombudsman Kumbaga dun kami mananagot I'm sure yung ibang network din, ganon. Pero ito kasi mga vloggers, mga nagpapakalat ng fake news, hindi sila accountable. Ano yung nakikita nyong dapat anihin nating batas? Well, it's really, in the end, boils down to how do you define a public voice, di ba? Kasi kung iisipin natin, pwedeng sabihin na personal ko naman tong account, personal ko naman itong pananaw. Pero kung ikaw ay meron ng 250,000 followers, I think kahit sino naman na nasa tamang, may sariling bait, gagawin yung pagsasalita ng tama o katotohanan. What I'm saying is, it's important to also clarify the framework and the boundaries of what constitute private use of social media and what would account for responsibility. And in that case, kung labas na ho ng masasabi natin personal nilang pananaw, sabihin na natin may public voice ka na, lalo na kung tinatawag natin influencer ka na, at na-amplify na yung sinasabi mo. Ako sa tingin ko kailangan meron ng kaakibat na regulation. But what is important to take note also in the whole na pag-uusapan tungkol sa social media, lalo na itong mga misinformation and disinformation, kailangan natin makita na hindi ito inosenteng paglalahad lamang ng sariling opinion. There is clearly an agenda that they want to set. There's clearly an agenda, a narrative that they want to impose. At mahalagang nakikita ng ating mga kababayan yan. Okay. Ano po masasabi ngayon, Kong, na pasok ngayon yung party list po ninyo, no? Dito sa survey at ano pa po ang inyong mga pwedeng idagdag sa inyong mga advokasya? Well, una natutuwa ho kami, nakikita ho natin ang tiwala ng ating mga kababayan. Sa totoo lang, bagamat nakikita natin ang init ng politika, no, nanatiling matatag po ang ating suporta na nakukuha kasi po, sa pananaw natin, dahil po yun sa serbisyong ating ginawa nitong nakaraang 3 taon. Pangunahin pong layunin ng Tingong Party List po talaga maipalapit ang gobyerno sa ating mga kababayan. Kasi kami yung mga taga-probinsya. At madalas sa hindi, ang pananaw namin, ang pakiramdam namin, napakalayo ng gobyerno sa amin. Kaya nga tingog ang pangalan namin Kasi gusto namin, yung boses namin naririnig. Pero ngayong darating na 3 taon ko kami po yung pagbibigyan, gusto namin, hindi lang yung tingog na hindi lang yung tinig, hindi lang yung tingog na nakukuha yung para sa amin. Gusto din namin yung tingog at tinig na napapakinggan, lalong-lalo na sa pagbabantay ng mga pamansang polisiya o pagpapatupad ng mga programa. Para tayo namang nasa national government dinig na dinig ang tingog ng ating mga kanayunan. Kamusta ho yung experience doon sa unang term nyo, yung paglilingkod nyo? Was it, kumbaga, may nakita ba kayo na dapat pang i-improve or what is satisfying? Ano po? I think naman kahit sino lingkod bayan, kailangan nakikita na mas marami ka pang magagawa. Hindi naman natatapos sa isang termino ang gawain ng paglilingkod bayan. Pero ang napakaganda siguro alam mo yung realization na yung pagpasok mo araw-araw, paggawa mo ng batas, pag-attend mo ng meeting, may impact sa kabuhayan na napakaraming kapwa natin Pilipino. At for me, that is both the most challenging and the most rewarding parts of our job. Yung papasok ka na, alam mo yung ginagawa mo ay
hindi lang makakatulong sa ngayon, kundi ang magbabalangkas ng kinabukasan ng ating bansa. At para rin maliwanagan yung ating mga kababayan, marami pa rin nako-confuse, nagtatanong, pag bumoto ng party list, isa lang hindi ka pwedeng bumoto isa lang po ng ang more than ibobotong one. party list. Pag dalawa po yun, hindi na ho mabibilang. Kunyari, dalawa. Okay. At ngayon sa mga nangyari po sa ating bayan, kumbaga, ang dami hong balita, araw-araw mainit ang mga issue. Baka may mensahe raw po kayo sa ating mga kababayan? Well, sa ating mga kababayan, sana po itong pagkakataon ng halalan ay maging pagkakataon din sa atin na ipaabot ang kinabukasan na gusto natin para sa bansa natin. Alam mo naman, sa kabila ng problema, sa kabila ng mga challenges, nananatiling optimistic pa naman tayo. Nagugustuhin natin yung kakabuti sa bansa natin. At sana isa puso po natin yon sa pagboto po natin, isipin natin ang aking kababayan na nangangailangan, isipin po natin ang ating bansa. Ito lang pong bansa meron tayo, paglaban po natin to. Okay, nako. Alright, maraming salamat po, Congressman Jude Asidre. Maraming salamat. Salamat, sir. Masamang balita para sa mga fans ng Milwaukee Bucks, nagtamo ng injury si Damian Lillard sa kaliwang binti sa unang quarter ng Game 4 kontra Indiana Pacers. Habang lumalaban sa loose ball, bigla na lang bumagsak si Lillard, isang non-contact injury na nagdulot ng pangamba ng posibleng torn Achilles. Ayon sa insider na si Chris Haynes, tinulungan siyang lumabas ng court at hindi na nakabalik sa laro. Sa pagkawala ni Lillard, tuluyang natalo ang Bucks kontra Pacers, 129-103. Nakatakdang bumisita sa bansang Korean superstar na si Park Seo-joon ngayong July para sa isang pangmalakasang fan fest. Ayon sa concert organizer na Wilbros Live, gaganapin ang fan fest sa July 12 sa Araneta Coliseum. 2023 nang huling bumisita sa bansa si Seo-joon para sa event ng ine-endorso niyang health and wellness brand. 2011 nang sumikat ng husto si Seo-joon sa kanyang mga lead roles sa mga K-drama gaya ng Fight for My Way at What's Wrong with Secretary Kim at ito ang pinanood ko, Itaewon Class. Ayan. Para sa Pinoy fans ng 36-year-old Oppa, abangan na lang ang ticketing details para sa pagbabalik ni Park Seo-joon. Takeaway ko doon is 36 years old na pala siya. Diba? Ang galing niya na actor. Actually, nasa rin siya. Yung Korean film na nanalo sa Oscars, kasama rin siya doon. Yung Itaewon Class is a movie? Itaewon Class or is a series, Korean series. Okay. Nakakaiba para sa akin. Hindi siya yung masyadong madrama Actually, sabi nga nung makasama natin, maganda nga daw yung mga projects niyan. At saka na mapapakain ka at gusto mong pumunta tuloy doon sa Itaewon District. Yun pala yun. Kaya Okay. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita! Walang lunch break ang pagsese